Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po pala si Pastora Abby. Nakadeploy po dito sa Rema Morong, Rizal. Bumabati po sa inyo ng pinagpalang linggo sa bawat isa sa atin. Ayan, so tayo po ay mag-aaral ngayon ng salita ng Panginoon. Meron po akong gustong i-share sa inyo na 5 verses lamang po ito. Magandang samahan niyo po ako at sabayan. Ito po ay ancient way. So, ibig sabihin, ano ba ang ancient way? Ito po yung mga sinaunang daan o yung mga nilakaran ng mga sinaunang mga pinili ng Panginoon, mga taong may takot sa Diyos. Yung daan na ito ay nais ng Panginoon na ito rin ang lakaran natin. So dito po sa Bible, sabi niya, yung ancient paths or ancient ways, ancient paths. So ibig sabihin yung daanan is nire-refer nito, sabi niya, yung God's enduring moral standards, foundational truths, and the faithful way of living He taught from the very beginning. So, nais ng Panginoon na yung ancient way, ito po ang daanan natin. Yung lakaran natin, ito ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa ating mananampalataya. Ano po? May 5 verses po akong nais na i-share sa inyo. Maganda po na ito po ay mapag-aralan natin at mabasa para magkaroon tayo ng malinaw na sinusundan. Dahil yun po ang nais ng Panginoon at kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano po? At dito po sa Jeremiah 6 verse 16, yan po yung una natin. Ang sabi po dito sa Tagalog, sinabi ni Yahweh sa kaniyang bayan, tumayo kayo sa panukalang daan at magmasid. Hanapin ninyo ang dating landas. Alamin kung nasaan ang pinakamabuting daan. Doon kayo lumakad at magtatamo kayo ng kapayapaan. Subalit ang sabi nila, ayaw naming dumaan doon. Ito po ang sinasabi ng Magandang Balita, Biblia sa Tagalog. Dito po sa English version, may gusto po kong i-share na version sa inyo. Ayan, dito po sabi niya, thus says the Lord, stand by the ways and see and ask for the ancient paths where the good ways is and walk in it and you will find the rest for your souls. But they say, we will not walk in it. Tingnan niyo po, no? Sinasabi na ng Panginoon at tinuturo ng Panginoon yung tamang daan na dapat nating lakaran. Pero dito po sa verses na to, sinasabing dito na yung mga tao, tinanggihan pa rin. Niliko pa rin nila yung daanan na nais ng Panginoon sa kanila. Ibig sabihin, ang gusto ng Diyos ay kumanan ka, doon ka dumaan, dahil ito ang tama, ito ang matuwid sa kanyang paningin. Pero ang mga tao ay naging rebelde. Ang sabi niya po dito, ayaw naming dumaan doon. Sabi niya, we will not walk in it. Sa ibang version po, makikita natin yung word po na ancient paths or ancient ways. Ang sinasabi po dito ay isang reliable paths. Ano po ibig sabihin ng reliable? Para sa mga gamit. Gusto natin, hindi tayo bumibili lang ng isang gamit na kasi mura lang at mukhang okay naman ito. Hindi. Gusto natin yung gamit na bibili natin reliable. Matibay ito, maaasahan. Hindi lang siya sa parang mabilis masira. Hindi lang kumbaga parang wala siyang mabilis lang yung pakinabang niya, ganun. So reliable paths, ibig sabihin maaasahan mo to, mapagkakatiwalaan mo to, yung salita ng tao na to, reliable yan pag siya ang nagsalita. Amen po. So gusto ng Panginoon, dun tayo dumaan sa reliable paths ng ating mga buhay. Ano yun? Yung alam mong daan na maaasahan na dadalhin ka sa matuwid na buhay. Dadalhin ka dun sa tamang daanan ng buhay.
at mapagkakatiwalaan po ito. Itong daan na tinuturo sa atin ng Panginoon ay mapagkakatiwalaan. Yan po ang sinasabi ng Jeremiah 6:16. Amin po. So dito po sa pangalawa, ang sabi niya dito sa 1 Corinthians 10:11. Basahin po natin. 1 Corinthians 10:11. Ang sabi po dito, nangyayari ito sa kanila bilang babala sa iba at nasulat upang turuan tayong mga inabot ng huling panahon. Ulitin ko po, nangyayari ito sa kanila bilang babala sa iba at nasulat upang turuan tayong mga inabot ng huling panahon. Ano po ang sinasabi dito? Kung babasahin po natin yung 1 Corinthians 10, mag-start tayo sa verse 1 kasi yung binasa ko ay verse 11 lang. So basahin nyo po dyan sa mga tahanan nyo kung nasaan po kayo ngayon na nakikinig. Basahin nyo po yung pinakasimula bago tayo umabot sa verse 11. Kasi yung shinare ko ay 11 lang, mahaba po kasi masyado kung babasahin ko. Makikita po natin dyan yung bakit sinasabi niyang nangyayari ito sa kanila bilang babala sa iba. Ibig sabihin, meron tayong dapat balikan, tanawin. Ano yung gusto ng Diyos na ingatan natin? Na hindi tayo matulad sa iba. Kasi sabi niya, bilang babala sa iba. At nasulat upang turuan tayong mga inabot ng huling panahon. Inaabot tayo ng salita ng Panginoon ngayon na sinasabi rito na tanawin natin ano yung mga nangyari nung unang panahon para hindi na maulit sa atin ngayon. Amen? Sa English version, ang sabi niya, these are all warnings markers. Ulitin ko po, these are all warnings markers. Danger, sabi niya, in our history books, written down so that we don't repeat their mistakes. Our position in the story are parallel. They are the beginning, we at the end. And we are just as capable of messing it up as they were. Ano po ang sinasabi dito? Para hindi natin maulit yung mga mistakes. Sabi niya, that we don't repeat their mistakes. Yung pagkakamali ng mga sinaunang tao, yung mga taong hindi nilakaran ng gusto ng Panginoon, ang gusto ng Diyos. Huwag nating tularan. Huwag nating gayahin. Huwag nating ulitin. Kaya sabi niya, balikan na muna ng tanaw. Pagbabalik tanaw sa nakaraan, sa storya, para hindi natin matularan. Alam niyo po, dito nakalagay, sabi ko nga, kapag binasa po natin yung 1 Corinthians 10, pag nag-start tayo mula verse 1, pababayan, makikita natin sa loob nung mula 1 to 10 na verses. Makikita natin dito yung mga nangyayari na ginawa nila na sinasabing wag natin tularan. Ano yun? Una, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ayaw ng Diyos na tularan natin. Pastora, hindi naman ako sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Wala nga ako sa bahay niyan. Wala nga akong mga rebulto, wala akong mga litrato na sinasamba. Hindi lang minsan yun ang Diyos-Diyosan. Minsan kung sino yung lagi mong sinusunod, mas lagi mong pinapaboran kaysa sa Diyos. Minsan trabaho yan. Minsan tao yan. Minsan ugali natin yan. Sabi niya yung Diyos-Diyosan na parang dito ka nagbabow down, dito ka tumitiklop, dito ka na parang nawawalan ka ng sariling kalakasan, ng sariling kalooban ng pagsunod sa Panginoon dahilan sa bagay na ito, Diyos-Diyosan ang tawag dyan. At sabi dito, marami ang di kinalugdan sa kanila ng Diyos dahilan sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na yan. Ulitin ko, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, unang panahon, pag pabalikan natin, yes, may kita natin may mga rebulto, may mga kung ano-anong imahe. Pero mga kapatid, minsan tayong mga Kristiyano, wala nga tayong sinasambang mga rebulto. Pero minsan, mas sinasamba natin yung ibang tao. Minsan, mas sinasamba natin yung kagustuhan natin kaysa sa gusto ng Diyos. At sabi niya po dito, pangalawa, yung mga taong gumawa ng pakikiapid. Alam niyo po, nakalagay dyan sa verse na yan, sa loob ng isang araw, 23,000 ang namatay dahilan sa pakikiapid. At sabi ng Biblia, balikan mo, pag-aralan mo para hindi mo na matularan.
para hindi na mangyari sa atin yung nangyari nung unang panahon sa kanila. At dito po sa pangatlo, sabi niya, huwag susubukin ng Panginoon. Naku mga kapatid, kaya sinasabi po ito ng Korinto. Ito po ay sinusulat sa mga Korinto at hindi lang sa kanila, naririnig natin ito ngayon at ito ay para na rin sa atin. Sabi rito, nangyari ito sa kanila bilang babala sa iba. Maganda pong palitan nangyari ito sa kanila bilang babala sa akin, sa atin. Amin po. Sabi niya rito, huwag susubukin ng Panginoon. Dahilan sa ginawa nilang panunubok sa Panginoon, marami sa kanila ang pinuksa dahil sa ahas. Ibig sabihin talagang dumating ang kamandag, ang kamatayan, ang kamalasan sa buhay ng mga tao dahilan sa pagsubok nila sa Panginoon. Diba ito po yung time na si Jesus ay sinusubok ni Satanas. Sabi niya, wag mong susubukin ng Panginoon. Amin po. At dito po sa pang-apat, before tayo tumuloy mag-proceed, meron pong nakapaloob dyan. Yung pang-apat, sabi niya dito, yung mga reklamador. Huwag nating tularan yung pagiging mareklamo ng mga tao nung unang panahon. Kaya sabi niya, ito yung daan na dapat nating daanan. Minsan iniisip natin parang okay naman to, tama naman yung dinadaanan ko. Pero mareklamo tayo. Isang patunay yan. Nawala tayo sa ancient ways. Kasi sabi niya, matuwid ang daan na to. Pero yung pagiging reklamador, yung pagiging mareklamo natin, sabi niya rito, hindi yan ang nais ng Panginoon na buhay na nilalakaran natin. Na araw-araw, hindi tayo nawawalan ng reklamo sa buhay. Sa lahat ng bagay, nagiging makomplain tayo. At alam niyo po, ang daming example sa Bible, sa mga buhay ng Israelita, dahilan sa pagiging reklamador nila, tumagal ang buhay nila dun sa wilderness. Instead na 40 days lang, umabot ng 40 years sa pagiging mareklamo. At alam niyo po, ang sabi dito ng Biblia, dahilan sa pagiging reklamador nila, nilipol ng mga anghel ang mga taong ito. Ito po ay warning, kaya mahalaga na tanawin natin ang ancient ways na sinasabi ng Diyos. Yung daan na gusto ng Diyos na dapat nating lakaran. Amen po. So number 3 na po tayo. Ito pong verse ng number 3 ay Philippians 3 verse 17. So basahin po natin Philippians 3 verse 17. Mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Kami ang gawin ninyong huwaran. Masdan ninyo ang lahat ng sumusunod sa mga halimbawang ito. Ang ganda po, diba? Sabi niya po, mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Kami ang gawin ninyong huwaran. Masdan ninyo ang lahat ng sumusunod sa mga halimbawang ito. Si Apostol Pablo po ay nanghihikayat na tanawin natin, tingnan natin, balikan natin, ano ba ang klase ng buhay na nilakaran nila nung sila po ay sumusunod sa Panginoon. At magandang ma-check natin, ito ba yung buhay na nilalakaran ko? Kasi ang goal nating lahat dito is malakaran yung nais ng Panginoon, yung daan na gusto ng Diyos para sa atin. Ay ito yung landasin nating mapuntahan. Hindi sa maling daan, hindi sa akala mong tamang daan, kundi yung daan na gusto ng Panginoon sa bawat isa. At sinasabi ni Apostol Pablo, nagbibigay siya ng halimbawang ipinapakita sa atin. Sabi niya, kami ang gawin ninyong huwaran. Masdan ninyo ang lahat ng sumusunod sa mga halimbawang ito. Hindi lang si Apostol Pablo, kundi yung mga tao, yung mga men of God na nilakaran nila, yung nais ng Panginoon sa kanila, yung daan na tama, yung daan na matuwid, na gusto ng Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo, masdan mo, masdan natin.
pag-aralan natin, tingnan natin. At yun ang tularan natin. Amen? Sa English version po, maganda po rin siya, no? Basahin ko. Sabi niya, brethren, together, follow my example and observe those who live after the pattern we have set for you. Sinasabi niya po dito, mag-obserba ka, pagmasdan mo, yung halimbawa, yung pattern. Sabi niya, we have set for you, yung inilagay na pattern sa atin, na ito dapat yung sinusundan, ito yung dapat nating ginagaya. Ang tanong po dito, ano ba yung pattern na nilalakaran natin? Kaninong pattern yan? Pattern ba ng Diyos yan? Amen po. Kasi meron pong pattern ang Panginoon na yun dapat ang sundan natin. Sa ingay po ng social media, sa ingay ng mundo ngayon, sa dami-daming daan na pwedeng i-offer sa atin, tayo po ay dapat mag-ingat. Tayo ay dapat magbantay kung sino at ano ang mga bagay na sinusundan natin. Kasi ang sabi po ng Biblia, we have set for you. Nailagay na yung dapat nating tularan. Si Jesus na dapat nating tinitingnan. Yung mga men of God na sinasabi rito na sinundan nila yung lakbayin, yung daan ng Diyos na nais ng Diyos sa kanila. Ito yung binibigay nila sa ating example. Kaya sabi niya, pagmasdan natin, obserbahan natin, at gayahin po natin yung example na ito. Kasi nakakalungkot minsan, dahilan sa dami ng ingay ng mundo, ang daming dapat gayahin, ang daming dapat pangarapin, nagkakamali tayo ng sinusundan. Nagkakamali tayo ng mga ginagayang buhay na dapat pangarapin. At hindi po yan ang gusto ng Panginoon. Maaaring ngayon, akala natin maayos. Maaaring ngayon, akala natin matagumpay. Pero, unless na si Jesus ang sinusundan natin, maliligaw po tayo. Dahil siya lang ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Wala na pong iba. Amen? So, hindi tayo lalayo. Looking unto Jesus, sundan natin kung ano yung gusto ng Panginoon para sa atin. Amen? Nakakasabay ba tayo dun sa buhay ni Jesus? Sa buhay ng Diyos na gusto, sa buhay na gusto ng Diyos para sa atin. So, ito po yung kailangan nating i-check sa mga buhay natin. Kasi, maaari, akala natin maayos, okay, wala naman tayong ginagawang mali, pero ang tanong, yan ba yung pattern na gusto ng Diyos sa ating mga buhay? Amen po. So, number 4 na po tayo. Dito po sa number 4, ayan ang sabi po dito, 1 Thessalonians 1 verse 7. Kung kayo po ay may mga Biblia at hawak, magandang nakakasabay po kayo. Sabi niya 1 Thessalonians chapter 1 verse 7. Ang sabi po dito, kaya't naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya. Ang eksilang po, sabi niya, kaya't naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya. Ano pong tinutukoy dito? Diyan po sa verse na yan, sinasabi po ni Pablo at ni Timoteo, doon sa mga tao, sa mga kapatiran dito, na yung naging buhay po nila ay naging maayos. Yung pananampalataya nila, yung pagsunod nila sa Panginoon ay naging magandang halimbawa sa buhay ng mga taong nakapaligid sa kanila. So mahalaga na alam nyo nga po, no, yung ngayon na ginagawa natin, may mga taong nakatingin sa likod natin na somehow tinitingnan tayo na one day yung mga tao na yan, mangangarap na sundan din yung mga nilalakaran natin. Kaya mahalaga na maipakita natin yung tamang lakbayin, yung nais ng Diyos sa atin. Maging huwaran tayo sa tamang daan na ibinigay ng Panginoon sa atin. Amen po, sa mga pananampalataya, sa the way ng pamumuhay natin, the way paano tayong nabubuhay bilang Kristiyano, maraming nakatingin sa atin. At ang nais ng Panginoon, magbigay tayo sa kanila ng magandang halimbawa. Katulad po nung sinasabi dito, nila Pablo, nila Timoteo, sa mga kapatiran sa Macedonia at Akaya. Sabi niya, pinuri nila itong mga kapatiran dahilan sa naging matatag sila,
Sabi nga po doon, no, kung babasahin po natin yung mga ibang verses diyan, maraming pagsubok na pinagdaanan ng mga kapatiran dito sa Macedonia, pero naging matapat sila. At nakita ng mga tao yung katapatan nila sa paglilingkod sa kabila ng maraming pagsubok. Naging magandang huwaran sila. Amen? At ito po ang nais ng Diyos sa atin. Hindi lang tayo basta Kristiyano. Ang sabi nga ng Biblia, asin at ilaw tayo. Na dapat tayo ang nagbibigay ng liwanag sa mga tao. Nagbibigay ng lasa sa buhay nila. Amen? So dito po sa lastly, sa number 5 po natin, 1 Timothy chapter 4, verse 12. Ang sabi po dito, huwag mong bigyang daan na hamakin ka ninuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, pagsikapan mong maging huwaran ng mga sumasampalataya sa pananalita, ugali, pag-ibig, pananampalataya at kabanalan. So tingnan niyo po, no? Actually, bata ang kinakausap. Teenager, kabataan. Pero ang sinasabi niya, kahit murang edad mo, tinitingnan ng Panginoon na dapat maging good example pa rin tayo. How much more na may mga edad na tayong may mga mas matatanda na. Yung bata ay inaasahan ng Diyos na maging mabuting huwaran. Dapat tayong mas lalong mas nakakatanda. Amin po. At ang sabi niya rito, huwag mong huwag mong bigyang daan na hamakin kanino man. Na dahilan bata lang kasi yan, intindihin mo na lang, bata lang kasi yan, kabataan lang kasi yan, kaya ganyan yan mag-isip. Hindi, sabi niya, sa halip, pagsikapan mong maging huwaran. Nandun talaga yung pagsisikap, yung pag-effort mo, pagsasakripisyo mo, na kaya ko to ginagawa kasi alam ko na mapapapurihan ng Panginoon sa mga taong nakapaligid sa akin. Gusto kong makita nila na yung buhay ko ay pinangungunahan ng Diyos. Amin po. Sabi niya, gawin ng pananalita mo kahit bata ka, ine-expect ng Panginoon, maayos ang pagsasalita mo. Sa pag-uugali, yung ugali natin, wala eh. Sabi niya kahit bata ka eh. Kaya nga po sinasabi ko na how much more na mas matanda. Mas ine-expect ng Panginoon na mas tayo ay dapat nangunguna sa kagandahan ng pag-uugali. Amin po. Sa pag-ibig, sa pananampalataya, at sa kabanalan. So, even sa kabataan natin, gusto ng Panginoon makita yung kabanalan sa atin. Na yung buhay natin, the way tayong mabuhay, the way tayong makitungo sa mga tao, makita ang kabanalan sa atin. Amin po. Ang kabanalan hindi yan nakikita lang sa linggo, pag nasa loob ng simbahan, hindi. Yung araw-araw ng buhay natin, kahit walang nakakakita, manatili ang kabanalan sa atin. Kaya sinasabi niya, huwag mong bigyang daan na hamakin ka. Na walang maipipintas sa'yo, walang makikita sa'yo na masasabi nilang ganito kasi sinikap mo. Sinikap natin. Hindi po to by might, kundi sinisikap natin na maging huwaran kasi alam nating ang Diyos ang tumawag sa atin. Ang Diyos ang nangunguna sa atin. Si Jesus ang iniingatan natin. Amin po. So, ito po yung 5 verses na nais ko pong ma-share sa inyo na sinasabi po ditong ancient way. Na dapat magandang pag-aralan po natin, balikan natin, at i-check natin ang mga buhay natin. Kasi maaaring sabi ko nga po, minsan akala natin maayos naman yung daan. Okay naman. Wala tayong tinatapakang tao. Pero ang tanong kapatid, yan ba yung daan na nais ng Panginoon? Matuwid ba ang daan na yan? Kasi ayon sa Bible, may daan na akala ng tao ay matuwid. Ngunit ang dulo nito ay kapahamakan. Kaya magandang alamin natin, may basihan tayo, may pattern tayo na dapat balikan, pag-aralan. So, nagbigay po ko ng 5 verses sa inyo. Magandang bulay-bulayin po natin to at salaminin natin yung mga buhay at sarili natin para sa bagay na to. Para alam natin na mukhang mali pala yung dinadaanan ko. Bumalik po tayo doon. Sa daan na gusto ng Panginoon para sa atin. Maaring marinig natin, hindi, mga old ways na yan. Hindi.
Minsan mahilig tayo dun sa mga new ways, maraming activities, maraming mga bagong programa, hindi tayo ikakalago niyan. Balikan natin kung saan tayo sinamahan ng Panginoon, kung ano yung gusto niya para sa atin. Amen po. At lastly po, gusto ko po sanang ma-share sa inyo, no? Meron po ako narinig na isang kwento dati na parang tinatanong tong matanda, anong version na pinaka-favorite niya? Sorry. Yung tinatanong pala, yung kabataan. Sabi niya, anong version ang pinaka-favorite mo sa version ng mga Bible? Alam niyo ang sagot niya, hindi siya sumagot ng MMB, mabuting balita, Biblia, MBB, yun. Hindi siya sumagot ng NIV, ESB, ano pang mga ibang version alam natin. King James, yan. Marami tayo alam na version ng Bible. Hindi yun ang sinabi niya. Sabi niya, ang pinaka-favorite na version ng Bible na gusto ko is yung version ng lola ko. Nagtaka yung mga nakikinig, sabi niya, author na pala yung lola mo, writer na pala siya. Kumbaga, nagsasalin pala siya ng Bible, sabi ng mga nakapakinig. Ay, hindi po. Yung version ng Bible ng lola ko, kundi yung buhay niya. Nakikita ko yung Bible, buhay sa kanya. Kasi nakikita sa buhay niya. Amen? Maraming tao po hindi nagbubuklat ng Biblia. Hindi sila nagbabasa ng Biblia. Hayaan nating mabasa nila ang Biblia sa pamamagitan ng mga buhay natin. Dahil tayo po ay tinitingnan bilang lingkod ng Panginoon na nabubuhay ang Panginoon ang mga salita ng Diyos sa atin. Amen? At tulad po ng mga bigay natin example, may mga tao po na magandang pag-aralan natin ng buhay nila kung bakit sila nagtagumpay. Sinamahan ng Panginoon kahit anong bagyo, kahit tinuklaw na ng ahas, kahit lumubog na ang barko, kahit humarap na sa mga higanting pagsubok, sinamahan pa rin ng Panginoon itong mga tao na ito. Pag-aralan natin yung buhay nila. Meron na po ako naalalang isang kanta na pinapakanta po ito dati sa mga worker, pinapatagalog. Ang title po nito, siguro yung iba po sa atin, alam po ito, yung Find Us Faithful. Ito po yung lyrics, pag binasa po natin to, parang sinasabi dito sa awitin na ito na may mga tao na nauna sa atin. At magandang tingnan natin yung naging klase ng buhay nila, kung bakit kinalugdan sila ng Diyos. May part ng lyrics po doon, basahin ko po, no? Sabi niya, may all who come behind us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we lead them to believe. And the lives we live inspire them to obey. May all who come behind us faithful. Maraming taong nakatingin sa atin, sa likod natin na kailangan mabigyan natin sila ng inspirasyon na ito ang buhay na nais ng Panginoon. Amen? At ito po yung sinasabi ko kanina, yung mga buhay ng mga naunang tao sa atin, yung mga men of God na kinalugdan ng Diyos. Tanawin natin yung naging buhay nila. Gayahin natin yung mga pamamaraan na sinundan nila ang Diyos. Ang sabi po rito, magtatagumpay din tayo. Kasi nandun tayo sa tamang pattern ng pagsunod. Kaya sabi niya rito, may the footprints that we lead them to believe. Sabi niya, turuan natin na yung mga taong nakikinig sa atin, yung mga taong nakapaligid sa atin, makikita nila na buhay ang Diyos sa mga buhay natin. Totoo ang Panginoon sa mga buhay natin. Amen po. Kaya ang bawat isa po sa atin na nakikinig ngayon, saan man tayong lupalop ng mundo, anong oras man sa inyo, hindi man pare-parehas tayo ng oras, pero nais ko pong ipaalala na ang Diyos po ay may magandang plano sa bawat isa. Maganda ang inihanda na buhay ng Diyos sa atin. Yun lamang, kailangan nating tuklasin, kailangan nating pag-aralan, kailangan nating balikan yung paraan na nais ng Panginoon sa atin. Hindi yung paraan ng iba, hindi yung paraan mo, kundi yung paraan ng Diyos, yung gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen po. So, sabay-sabay natin itong lakaran at si Jesus po ay naghihintay sa atin sa finish line at hinihintay ang tagumpay po natin. Amen. Sige po, manalangin tayo.
Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyong paalala, sa patuloy, O Diyos, na pagbibigay sa amin ng guidance ng dapat naming lakaran. Yung isang daan na nais mo, Panginoon, na hindi kami mapapahamak. Yung daan na nais mong magtatagumpay kami, Panginoon. Lord, ang bawat isa na nakikinig ngayon, kung kami man po ay nasa maling daan, mali ang nilalakaran namin, Panginoon, tulungan mo kami na makabalik doon sa paraan, sa daan, sa nais mo sa amin, sa kalooban mo sa amin. Ang bawat isang nakikinig ngayon, Panginoon, kausapin mo at hayaan mo, O Diyos, na bigyan mo kami ng linaw. Buksan mo ang mga isip namin. Panginoon, maaaring akala namin tama ang daan na ito, pero mali pala sa harapan mo. Ayaw namin ito, O Diyos, dahil alam namin kapahamakan ang dulo nito. Kaya Lord, tulungan mo ang bawat nakikinig, ang bawat kapatiran. Muli, Panginoon, ibalik mo kami sa ancient ways na nais mo. Upang, O Diyos, ang buhay po namin ay maging matuwid patungo sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo, sa paalala mo. At Lord, salamat sa hindi mo pagsuko sa amin. Kahit minsan kami ay naligaw, minsan pang, Panginoon, hinihila mo kami makabalik lang sa tamang daan na ito. Salamat, Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang lahat. Sa inyo po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. God bless po sa bawat isa. Muli, magandang hapon po.